Ilang usapin naman ang tinalakay sa pinakaunang episode ng BBM Podcast. Kung ano ang mga ito at ano ang naging tugon ng Pangulo, alamin natin sa report ni Simon Ong. Nakahanda ng mas paigtingin ng pamahalaan ang kanilang paglilingkod. Iyan ang giniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang episode ng BBM Podcast na inilabas ngayong araw. Anya, ito'y bunsod ng nagkakaisang hinaing ng mga Pilipino kung saan nagsawa na umano ang mga ito sa pamumulitika kundi mas nakatuon sila sa trabaho, proyekto at takbang ng gobyerno para mapaganda ang antas nila ng pamumuhay. Ayon sa Pangulo, titiyakin nilang mas pagtutuunan ng kasalukuyang administrasyon ang mga proyektong makakapagpabago at mas mapapadali pa ang buhay ng mga Pilipino. Kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Sa unang episode, tinalakay rin ng usapin hinggil sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Binigyan din rin ng Pangulo sa nangyaring podcast ang kanilang naging hakbang para sa pagpapababa ng presyo ng bigas nang mapakinabangan nito ng mga Pilipino. Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Binanggit rin ni Pangulong Marcos Jr. ang naging resulta sa kanilang hakbang. Hindi lang mapababa ang presyo ng bigas, kundi mapaganda ang sektor ng pagsasaka. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Ngayong second half ng administrasyon, iginit rin ng Pangulo ang pagsibak sa mga korap at mababa ang serbisyong tauhan ng pamahalaan maski man sila ay nasa gabinete ng Pangulo. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Aniya, kapayapaan para sa bansa at kapwa Pilipino ang kanyang hangad para makatugon at masolusyonan ang pangangailangan ng taong bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.